Good afternoon everyone. Happy Wednesday po, June 4, taong kasalukuyan. Una sa lahat, salamat sa Panginoong Hesus na pinagkaloob niya sa araw na ito na magandang panahon, walang ulan, tama-tama lang. Andito ako sa aking paboritong lugar. Galing po ako sa hospital kanina kasi last month nagpunta ako ng hospital, so ang result noon ay ngayong araw na ito, June 4. Kaya day off ko ngayon sa caregiver job. Una sa lahat, nagpasalamat ako kay Lord dahil ang aking resulta ng aking follow-up check-up last month ay okay. Thank you, Lord. God is good all the time. Sobra. God is good. Wala talagang imposible sa Panginoon dahil napatunayan ko po sa aking sarili na mayroon talagang Panginoon. Kasi sa dami ng nangyari sa aking buhay, sa edad ko na to 48 years old, marami na akong karanasan na dumaan sa aking buhay. So napatunayan ko po talaga na mayroon talagang Panginoon. Kasi kung wala ang Diyos, wala ako ngayon dito sa video na ito. Alam niyo po mga kapatid, shout out pala sa Luzon, Visayas, Mindanao. Alam ko po na marami po akong mga kamag-anak dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko na po kayo isa-isahin. At shout out sa Imbornal, aking mga pamilya doon. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam ko na po kung sino kayo. Shout out sa lahat ng aking mga pamangkin, apos pamangkin, mga kamag-anak, mga pinsan, tawag nito, mga kuyas, ate, kapitbahay. Shout out po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga dati kong classmates sa elementary at saka sa high school. Shout out po sa inyo. Kung nakita nyo po itong video na to, kamusta po kayo? Ako okay lang. Ito, nagpakatotoo at nagsasabi lang ng katotohanan kung ano man ang nangyari sa aking buhay. Nasabi ko po sa aking video na magkukwento po ako sa aking buhay mula sa pagkabata hanggang 2025. So ngayon mga kapatid, ang ikukwento ko muna sa inyo tungkol sa sakit. Kasi nga kung hindi ko ikukwento ngayon, matagal pa eh. Kasi kung hintayin ko pa ang 2025, matagal pa. Kaya ngayon nakapag-isip-isip po ako kanina habang nasa loob ako ng hospital. Napag-isip-isip ko, ilang bisis ko po talaga ito pinag-isipan kanina. Kanina lang po ako nakapag-desisyon na magkwento ako sa aking mga karanasan tungkol sa aking sakit, kung ano man ang dumapog na sakit sa aking katawan. Maraming nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang tunay kong sakit, pero hindi pa ako handa magsalita dati sa aking sakit. Kaya pili lang ang mga tao na pinagsabihan ko sa aking sakit. Ang una lang nakakaalam sa aking sakit, syempre ang Panginoon, pangalawa ang doctors, syempre yung asawa ko. At dito naman sa aking lugar, sa Kami Fukuoka, wala talaga ako ibang pinagsabihan tungkol sa aking sakit, kundi dalawa lang talaga sila mag-asawa. Sila lang talaga ang pinagsabihan ko dito. Hanggang ngayon, ang nakakaalam sa tunay kung sakit dito sa aking lugar ay dalawa lang sila mag-asawa. Hindi ko na lang babagitin ang pangalan kung sino sila. Maraming salamat sa inyo, sa inyong dalawa, dahil ipinagdasal nyo ako. Maraming salamat sa rosary na binigay nyo sa aking mag-asawa. Marami kayong binigay sa akin tungkol kay Lord. Binigyan mo ako ng cross na Kaya salamat sa inyong mag-asawa. Hindi ko na po babanggitin dito kung sino kayo. Nagtiwala po ako sa inyo sobra dahil dapat lang ako magtiwala sa inyo dahil mapagkatiwalaan po kayo. Kaya salamat sa inyong dalawa mag-asawa.
Kaya salamat talaga sa inyong dalawa mag-asawa. Kaya thank you talaga. Maraming salamat. Si Lord na lang ang bahala magbalik sa inyong kabutihan na ginawa nyo sa akin. Malaking tulong na yung binigay nyo sa aking rosary. Malaking tulong yun. Binigay nyo sa aking cross. Hanggang ngayon, nasa ibabaw ng aking uluhan. Kumbaga sa ano pa, nasa bed ko. Yung binigay yung cross, nasa ano ko sa bed ko, nasa uluhan ko. Hanggang ngayon, andyan pa rin yung binigay nyo sa akin. Kaya salamat sa inyong mag-asawa. Yun lang po ang nakakaalam sa aking tunay na sakit. At sa dami-dami ng mga kakilala ko dito sa aking lugar, dito sa kung saan ako nakatira sa Kami Fukuoka, sa Itamakin. Nakatira ako dito since tandang-tanda ko pa, July, nag-start ako ng tumira dito sa Kami Fukuoka is birthday, kaarawan ng aking Mama Esperanza. Sinadya ko talaga yon. July 29, 2005. Dito ako lumipat sa Kami Fukuoka. Kung saan man ako nakatira ngayon, kung saan man ako nakatira ng 2005 hanggang ngayon, nandyan pa rin ako. Kasi ako po yung taong ayaw ko ng palipat-lipat. Ayaw ko kasi ng una sa lahat, yung iwan ko ba sa ugali ko. Ako kasi, magpakatotoo lang ako ang ugali ko kasi ayaw ko ng palipat-lipat ng tirahan, ayaw ko ng palipat-lipat ng trabaho, at higit sa lahat, pag mayroon akong boyfriend na talagang mahal ko, dapat siya lang talaga. Hindi pwedeng dalawa ang boyfriend ko, tatlo ang boyfriend ko. Kailangan isa lang talaga. Oo. Ganun ako. Pero sa mga taong hindi nakakilala sa akin, playgirl ako. Pero wala na akong pakialam doon kasi ang nakakaalam naman sa aking sarili mismo, dalawa lang. Ako at ang Panginoon. So, kung tingin nyo sa akin playgirl ako, okay. Hindi ko na problema yon. Basta ako lang nakakaalam sa aking tunay na pagkatao. So, yun lang po. Yun lang talaga. Ayaw kong palipat-lipat ng trabaho, palipat-lipat ng bahay. Kaya, since 2005 until now, andito pa rin ako sa Kami Fukuoka. Same mansion. Yung tinitirahan ko kasi mansion yan pero lumang mansion. Kaya sa mga taong nakasalubong ko dito sa Kami Fukuoka, nagtatanong sila sa akin. Ang una talaga nilang tanong sa akin, kamusta ka na, Kim? Saan ka ba nakatira? Saan ka ba nagtatrabaho? Yan talagang unang tinatanong nila sa akin. Ay alam niyo po kung anong sagot ko sa kanila. As usual, same pa rin. Same house, same job. Oo, sabi nila sa akin, hanggang ngayon din parang, kasi ayaw ko kasi ng palipat-lipat Ayaw ko ng palipat-lipat talaga. Oo, kaya ko lang ito nasabi kasi nga maraming nagtatanong sa akin na ano daw yung sakit ko, ano ba talaga ang sakit ko talaga, bakit daw hindi ako magsabi ng totoo. Ang sagot ko sa kanila, respetuin niyo na lang ang aking desisyon na basta, ang sagot ko sa kanila, mayroon akong sakit. Pero hindi ko pwede sabihin sa inyo kung ano talaga ang sakit ko. Kasi nga, ayaw kong, basta para sa akin, hindi pa kasi ako handa magsalita Pero, kanina, habang nasa loob ako ng hospital, parang mayroong nagbubulong na naman sa akin na ano kaya kung magpinto ka tungkol sa sakit mo. Kasi malay natin kung mayroong makakita sa video mo na same na sakit pareho ng sakit sa akin. Malay natin na mabigyan sila ng lakas ng loob. Kasi alam niyo po mga kapatid, grabe ang dami kong pinagdaanan. Grabe talaga as in. Siguro oras na siguro na magsabi ako sa inyo ng totoo kung ano talaga ang tunay kong sakit. Oras na talaga. Kasi nga, noong tinitingnan ako ng bata, may dumaan na bata, tinitingnan niya ako. Kasi noong una, ayaw ko talaga magsalita. Sabi ko nga kanina na ang nakakaalam sa aking sakit dito sa lugar ko, dalawa lang. Tapos yung pamangkin ko, isa lang nakakaalam.
ang nakakaalam talaga sa aking sakit, lahat ng kasamaan ko sa trabaho, syempre alam nila ang tunay kong sakit. Pangalawa, yung dito sa lugar ko, kami Fukuoka, dalawa lang sila. Tapos yung church ko, diyan sa sa St. Michael, bilang lang din ang nakakaalam sa tunay kong sakit. Pero ngayon, sa araw na ito, hindi na po ako nakapagbuo na po ang decision ko na magsalita dito. Bahala na. Parang baka malay natin meron kayong mapulutan, matutunan sa aking karanasan tungkol sa aking sakit. Kaya shout out po sa lahat ng mga tao na may mga sakit. Shout out po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po sa inyo, sa mga taong may mga sakit, wala akong ibang maitulong sa inyong financial, kundi ito lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag po kayong mawala sa pag-asa. Kung ano man po ang inyong mga naramdaman, ako, kung nakayanan ko, mas makayanan niyo po. Ito lang po ang masasabi ko po sa inyo. Kung ano man yung pinagdaanan niyo ngayon, sa mga tao may mga sakit dyan, ito lang po ang may papayo ko sa inyo. Tandaan niyo po, hindi tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya yung sakit, isang pagsubok din yan. Yung sakit, binigay ni Lord sa atin yan dahil alam niya na kaya natin yan. Kaya kung meron ka mang sakit, kapatid, ito lang masasabi ko sa'yo, isuko mo yan sa Kanya, humingi ka ng tulong sa Kanya, kausapin mo siya ng masinsinan, kausapin mo siya hindi lang dito, kailangan dito, kausapin mo si Lord galing dito. At tandaan niyo po mga kapatid, ibibigay niya yan sa inyo. At ito lang po ang masasabi ko sa bidyong ito. Sa mga na-experience ko sa aking buhay, bago ako nagkaroon ng sakit, nasabi ko, kaya pala ako nagkaroon ng sakit kasi pinalo ako ni Lord. Kasi alam niyo po mga kapatid, ito nga ang sinasabi ni Papa Berting sa akin dati na huwag daw magtrabaho pag araw ng linggo. Kasi daw, ang linggo is araw daw ng Panginoon. Imagine niyo po, sa loob ng isang linggo, di ba 7 days? So, ang hinihingi lang ng ating mahal na Panginoon, isang araw lang. Pero, sa loob ng isang linggo, isang araw lang hiningi niya, isang oras lang. Tapos, hindi natin maibibigay sa Kanya. Kaya alam niyo po, mga kapatid, hiyang-hiya ako sa ating Panginoon. Lalo na ako. Dahil, hindi lang ako basta-basta nabuo. Hindi kagaya ng iba dyan na pag nagme-make love ang mag-asawa na buo na, ako iba talaga. Pinagdasal ako ni Papa ko na magkaroon siya ng anak ng babae, tapos pinagkaloob ako ni Lord, dininig niya yung panalangin niya na magkaroon ng anak babae, ako yun. Tapos nakalimot ako sa Panginoon. Kumbaga sa naging sakim ako dahil inuuna ko ang trabaho. Akala ko po ay sapat na yung magdadasal ka lang. Kasi alam niyo po, mula noong nagkaroon na ako ng nagkaroon na ako ng pangisip, 'di ba? Mula pagkabata, nakakatanda na ako sa pangyayari sa mundong ito. Mula noon hanggang ngayon, alam ko na siyempre pinalaki ako ng mga magulang ko na may takot sa Panginoon. Alam ko na mayroong Panginoon. Akala ko ba ay sapat na yung magpe-pray ako, yung kasi nga mula noon hanggang ngayon, nagpe-pray naman talaga ako. Nagpe-pray ako bago matulog, tapos pagkagising, tapos bago kumain, pagkatapos kumain, nagpe-pray talaga ako pag nasa bahay ako. Pero pag sa labas ako, nagsa-sign cross ako, yung ganun.
nagpe-pray ako, depende sa kung saan ako naparoon, ganun. Basta, bago ako matulog, yun nga, bago matulog, pagkatapos, before and after, matulog, kumain, talagang nagpe-pray ako. Tapos, yun na nga, sa madaling salita, umpisa na nagja-Japan ako, alam niyo po mga kapatid, wala na akong oras kay Lord. Alam niyo po, nung nandito na ako sa Japan, alam niyo po, sakim ako. Napakasakim ko. Kasi, alam niyo po, ang nasa isip ko, trabaho. Tingnan niyo po, nung nagtrabaho ako ng caregiver, kasi nag-start ako ng caregiver May 26, 2009, until now, yun pa rin ang trabaho ko, at same company pa rin. Alam niyo po, dati, ang trabaho ko po sa caregiver, dati, mag-start ako ng Sunday. Start ako ng Sunday hanggang Thursday yun ang trabaho ko sa caregiver. Kasi ang roles kasi dito sa Japan is sa isang linggo 5 days lang ang trabaho mo. So 5 days ang trabaho ko sa caregiver. So kinuha ko is Sunday to Thursday. Imagine niyo po, Sunday to Thursday. Tapos Friday and Saturday, sinadya ko talaga na yan ang day off ko sa aking caregiver job kasi nga gusto ko magtrabaho ng KTV bar. Gusto kong magtrabaho ng umisi. Umisi ang tawag dito sa Japan. Gusto kong Philippine pub, KTV bar. Kaya, imagine niyo po, so wala na akong pahinga. So, ang pahinga ko lang ay tulog. Diba? Kasi tulog lang ang pahinga ko. So, wala na akong time mag-date. Wala na akong time magsimba. Basta ang sa akin lang, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Yan po ang ginawa ko dati. Tapos, makapagsimba lang ako sa loob ng isang taon. Siguro nasa mga 6 times. 6 times lang akong makapagsimba. Dati yun ha, dati yun. Pero yun nga, sinasabi ko kanina, nagpe-pray ako bago matulog, pagkatapos magising. Ngayon nagpe-pray nga ako, pero wala akong oras na magsimba. At saka, dati, pag mayroon akong time na magsimba, basta 'di ba 1 hour lang 'yun, simba, pagkatapos ng simba, ayun. Lakwatsa na. O kasi wala akong time, 'di ba? So pagkatapos ng simba, wala na, kahit saan na ako nakakarating, alam mo, kasi nga wala nga, pasensya na kayo guys ha, kasi mayroong dito insekto, maliliit. Kaya ang nangyari noon, wala na akong time magsimba. Kaya ako lang ikukwento sa inyo itong pangyayari sa akin bago ako nagkasakit. Kasi gusto ko po mapulutan ninyo ng aral na hindi pala okay na panay trabaho ka na lang. Kailangan mo pala talagang magbigay ng oras sa Panginoon. Hindi pala sapat yung magdasal ka lang. Kaya, mga kapatid, ang maipapayo ko lang po sa inyo, bigyan nyo po ng oras ang ating Panginoon. Punta kayo sa bahay ni Lord. Punta po kayo. Isuko nyo ang inyong sarili sa Kanya. Kasi, walang ibang makakatulong sa ating mga problema, sa mga pagsubok natin, kundi Siya lang. Kasi Siya ang nakakaalam sa lahat Siya lang nakakaalam talaga sa lahat. Sarili nga natin, hindi natin alam anak mo, kaibigan mo, asawa mo, kamag-anak mo, papa, mama mo, mga parents mo, kapatid, hindi nga alam Siya lang talaga ang nakakaalam. Kaya ang maipapayo ko lang sa inyo mga kapatid, isuko natin sa Kanya. Kaya bago ko sabihin sa inyo kung ano yung sakit ko, ikukwento ko muna sa inyo kung ano yung mga karanasan ko. Kaya ako nagkasakit. Alam ko, pinalo ako ni Lord. Kasi, di ba tayong mga anak, pag nagpasaway tayo sa ating mga magulang, pinapalo tayo. Kaya sabi ko, pinalo ako ni Lord. Talagang pinalo niya ako. Kasi sabi ni Lord, nakalimot na daw ako sa Kanya. Ipinagkaloob niya ako sa aking papa birthing, tapos nakalimutan ko siya. Kaya, yun.
Kaya yun, pinalo ako ni Lord. Nasabi ko talaga na pag isip-isip ko, pinalo talaga ako ni Lord. Pero hayaan nyo po, bago ko sabihin yung sakit ko, ito muna ikikwento ko bago ako nagkaroon ng sakit. So ngayon, iyon na nga ang kwento ng aking buhay sa aking trabaho na anong tawag dito, wala akong time sa lakwat, wala akong time sa pag-date kasi nga, ayun nga, kasi nga, I love my work talaga. Gusto ko talagang yung parang pinapatay ko na yung sarili ko kasi nga 'di ba, siyempre bata pa ako noon Oo, kaya sabi ko kaya kahit imagine niyo po mga kapatid, 24 hours, 3 hours lang tulog ko. Kaya kayo mga kapatid, mga kabataan, mga line of 20s diyan, payo ko lang po sa inyo, huwag niyo po abusuhin ang sarili niyo. Kasi pagdating nyo pag nagtungtong kayo ng 40, dyan nyo na maramdaman ang inyong mga kunting dahan-dahan na sakit. Pag inaabuso nyo ang sarili nyo na line of 20, mga 80s, mga 18s, mga ganon, naku po, sisingilin kayo ng inyong katawan pagdating nyo, pag nagtungtong kayo ng 44, mga ganon, mga ganyan, mga edad nyo. Kaya nga natandaan ko yung mga sinasabi ng mga matatanda nung mga oras na yon, ang edad ko nasa mga 18, 16, 17, mga ganun. Tapos meron akong naririnig sa mga bata na kasing edad ko ngayon. Edad nila nasa mga running 50 na sila. Tapos ako that time nasa mga wala pa akong 20 noon. Sabi sa akin, ikaw Bibiros, bata ka pa, marami ka pang kakaining bigas. Malayo ang mararating mo, sabi sa akin. Tapos sabi nila sa akin, ingatan mo ang sarili mo ha, wag mong abusuhin. Kasi hindi mo maramdaman ngayon kasi bata ka pa. Kaya ingatan mo, kailangan kasi pag hindi mo ingatan ang sarili mo, pagdating mo ng kasing edad sa amin, magtungtong ka ng 40, mag-start ng 44, ganun, marami ka nang maramdaman. Alam niyo po mga kapatid, totoo talaga. Kaya nung nagtungtong ako ng 40, 41, 42, wala pa naman Kaya sabi ko, hala, totoo pala ang mga sinasabi ng mga matatanda nung time na yun. Kasi nga, masakit yung likod ko, malasakit yung balakang ko, masakit yung kata ko dito. Ay, yung masakit yung katawan ko. Alam mo, marami ng sakit. Sabi ko, hala, ito na pala ang sinasabi nila. Pero yung mga nagpapayo sa akin, hindi ko sila pinapansin. Kasi, hindi ko naramdaman Kasi nga, di ba, bata ka pa. So, ano ka pa nun? Energy ka pa, marami ka pang energy, no? Imaginein mo, 24 hours, 3 hours ang tulog mo. Kaya mo talaga. Kaya. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, hindi ko na kaya. 24 hours, 3 hours ang tulog ko. Naku, hindi ko na kaya. Kailangan talaga makatulog ako ng 5 hours. Dati, kahit walang tulugan, okay, wala. Pero ngayon, hindi na talaga. Kaya kayo mga kabataan dyan, kung makita nyo itong video na to, naku po, ingatan nyo po ang katawan nyo, parang hindi kayo sisingilin pagdating pag nagtungtong kayo ng running 50, mga ganun. Mga 45, ganun. Kasi dyan mag-start yung mga sakit-sakit, mga line of mga 45, 44, mga ganun, mga ganun na. Kaya ingat kayo ha. Oo, ingat kayo. Yan ang payo ni Ate Bibiro sa inyo. Kaya ingat po kayo. Tapos ngayon, yun na nga ang sinasabi ko na kaya ako pinalo ni Lord kasi nga wala nga akong oras sa Kanya. Basta trabaho ako ng trabaho, basta ang nasa isip ko, okay na sa akin yung mag-pray, tapos yung nasa isip ko na trabaho, ganun, para makatulong sa pamilya. Sa pamilya sa Pilipinas, parang mayroong maipapadala sa Pilipinas. Kaya trabaho ako ng trabaho. Pasensya na kayo ha, kasi nga maraming insekto dito Parang maliliit na insekto, sorry talaga. Kaya, ayun, yun ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng sakit una, 2011. For the first time talaga na nandito ako sa Japan na nagkaroon ako na lubhang sakit. Pero, nung 2011, nung nagkasakit ako ng 2011, buhay pa si papa at mama ko that time, hindi ako masyadong nasaktan noon.
Kaya noong 2011 nagkaroon po ako ng sakit noong 2011. Una sa lahat, nagpasalamat ako sa aking ex-boyfriend na si Uta dahil siya ang nagdala sa akin sa hospital that time nung nagkasakit ako. Itong sakit ko na to, 2011, buhay pa ang parents ko nito. Kasi nung umuwi ako ng Pilipinas, July 27, 2011, tapos bumalik ako ng Japan, August 27, 2011. Kasi nga, sinelebrate ko yung birthday party ng aking mga magulang. Yung mayroon akong picture dyan sa sa cover photo ko dyan sa Facebook. Yan ang time na umuwi ako. Yung cover photo ko dyan sa Facebook. Yung time na yan na umuwi ako noong 2011 yan eh. Birthday party ng aking mama at papa. So, inano ko na lang kasi ang birthday ni mama ko, July 29, umuwi ako ng July 27. So, kay papa, November 11, kaya sabi ko kay papa, iisa na lang. Kaya, binirthday ko silang dalawa, inisa ko. Yung mga time na yun, kagagaling ko lang sa aking sakit. Pero, walang nakakaalam at wala akong pinagsabihan kahit sa kaibigan ko, kahit sino, wala. Ang nakakaalam lang, ako, ang Panginoon, ang ex-boyfriend ko at ang mga kakasaman ko sa trabaho. Kahit kaibigan, mga kamag-anak, wala talaga akong pinagsabihan. Kaya ngayon lang ako magsalita. Ilang taon. 2011, nagkaroon ako ng sakit. First time ako nagkaroon ng sakit dito sa Japan na malubha. 6 months ako naggagamot at every month ako pumupunta sa hospital. Diyos ko Lord. Pero nung time na yun na nagkasakit ako, hindi ko masyado hindi ako umiyak. Yung time na yun, hindi ako umiyak. Nalaman ko na may sakit akong ganun. Hindi ako umiyak. Parang hindi ako nakaramdam ng takot yung time na yun na nagkasakit ako. Kaya, tuloy pa rin ang aking trabaho. Kasi nga, lalo na nung nalaman ko na yung sakit na yun, hindi ako nakakahawa. Kaya parang, sabi ko okay lang kasi may gamot. Yung ganun lang ang nangyari. Nung time na yun, nung pag-uwi ko sa Pilipinas ng 2011, kakagaling ko lang nung sa sakit. Pero mayroon pa akong gamot noon, dala-dala. Naalala ko nga, nakita ni Mama Esperanza yun nung uminom ako ng gamot. Sabi niya sa akin, ang dami namang gamot na yan, nak. Ano yan? Sabi ko, iba-iba, nagsinungaling ako kay Mama. Sabi ko, vitamins, mga ganito, para malayo ako sa sakit. Marami na akong dinahilan kay Mama Esperanza. Kasi nakita niyo, uminom ako ng maraming gamot noon. Tapos, hindi nyo ba napansin, mga kapatid, ito yung dito ko, malalim to, dito, tingnan nyo po. Yan malalim yan parang sinaksak ng kutsilyo. Yan nung 2011, alam nyo po ito, napakalalim yan. Napakalalim, parang lalim na lalim talaga, ganun na siya. Buti na lang ngayon, medyo umano na siya o pumunta na siya sa taas. Dati nahihiya ako kasi ang lalim yan. As in, malalim talaga. Ito to sa sakit ko sa 2011. Kasi nga, nagpasalamat ako sa Panginoon, medyo okay na siya ngayon. Umano na siya. Kasi noong 2011, wala akong naramdaman noon. Napansin nga to ni Mama kasi nga malalim to. Tinatakpan ko nga to Ayaw ko magdamit ng Kasi nung umuwi ako ng Pilipinas, talagang si Mama talaga tinitingnan talaga yung katawan ko. Pero nag-check talaga sa aking katawan. Sa mata ba or sa Tapos sabi niya sa akin, kasi nga, ginanon niya, nakita niya, ginanon ni Mama Esperanza sa akin. Sabi niya sa akin, nandoon kami sa terrace sa aking bahay sa Betis. Sabi niya, nak, ano yan? Sabi niya sa akin, kasi dati, pula, namumula yan Sabi niya sa akin, nak, ano yan? Sabi sa akin ng mama ko. Ay ma, ano yan na ako nadagma, yung parang nasubsob ako tapos tumama to dito. Sabi ko lang kay Mama. Sabi niya, buti na lang nak, hindi yan na kasi delikado sa liig pa naman.
Sabi ni mama sa akin, buti na hindi na ano yan kasi delikado yan kasi sa liig pa naman, sabi ko kay mama. Pero si papa, hindi ko alam kung napansin kasi si papa hindi naman nag-ano yun. Si mama talaga. Tapos sabi ko, ano yan ma, na ano lang, pero huwag kang mag-alala ma, okay na yan, sabi ko. Buti na ngayon, hindi na siya pula at hindi na siya malalim. Nung una talaga ang lalim. Alam niyo po mga kapatid, nung kaya ako nagkaroon, nalaman yung meron akong sakit na yun. Kasi nga, dito, alam niyo po, ano siya, alam niyo po yung, hindi naman siya bukol. Ano siya, yung parang, namumula siya na parang dahan-dahan siya na maga. Dito. Nung una, hindi ko siya pinansin. Baka mga kapatid ha, mayroon kayong maramdaman na kagaya nito sa akin, ipa-check up nyo na agad para maagapan. Buti na lang naagapan agad ako. Kasi kung wala yung boyfriend ko, yung ex-boyfriend ko, baka mas delikado. Kasi mas maganda talaga maagapan na, parang hindi malala. Kaya kayo, kung mayroon kayong mapansin sa katawan nyo, kailangan, ipapayo ko lang sa inyo, i-check nyo parati ang katawan nyo, kung pwede, everyday, i-check nyo. Kasi kung mayroon kayong naramdaman na hindi maganda, nakakapa na hindi maganda, habang maliit pa, punta na kayo sa hospital agad. Kasi pag maliit ang gasto, at gagaling agad. Pero pag malaki ang gasto, matagal pa gumaling. Yan ang ipapayo ko sa inyo. Sana nakakuha kayo ng aral sa akin. Nung una, kasi mahilig ako mag-check sa salamin eh. Lalo na pag naliligo ako kasi sa mayroon akong salamin sa loob ng shower room eh. Nag-check ako, chine-check ko yung lahat ng katawan ko ba? Chine-check ko, pati mga puwit-puwit ko. Ayan, nag-check talaga ako everyday habang tuwing naliligo ako. Mas ngayon, sabi ko, noong una talaga, lang siya, yung parang tagihawat na isang tuldok na namumula siya. So ngayon, sabi ko, ano kaya to? Wala lang. Wala. So sa madaling salita, palaki siya ng palaki. Sabi ko, hala, pero hindi siya masakit. I swear. Hindi talaga siya masakit. Sabi ko, hala, ano kaya to? Hanggang sa umano na siya, yung parang lumubo na. Sabi ko, hala, ang pangit na tingnan. Sabi ko, ay ano kaya to? Pero hindi siya masakit. Kaya sabi ng ex ko, sabi niya, honey, dalhin na kita sa hospital. Sabi ko, ha? Ayaw ko nga. Sabi niya, ipa-check up na natin yan kasi nga, baka puputok yan. Delikado. Mas maganda yan. Bago puputok, ipa-check up natin. Baka yan. Alam niyo po guys, takot kasi ako kahit sino naman, takot talaga sa hospital, di ba? Takot din ako sa karayom eh. Sabi ko, ayaw ko. Tapos sabi ni ex ko, sabi niya, alam mo honey, pag hindi mo pa-check up yan, mas lalong delikado yan. Kasi hindi ko alam, hindi mo rin alam. Talagang pinayuhan niya hanggang sa, sige na nga. Sige na, punta na nga tayo sa hospital. So nagpunta kami ng hospital. Sa madaling salita, pati ang doktor hindi alam. So ngayon, ang ginawa ng doktor sa akin nung una, pasensya na kayo mga kapatid, marami kasing insekto dito eh. Ang ginawa ng mga doktor sa akin una, ginaganon, malambot. Tapos, tinanong ko ang doktor, Dok, ano to? Puputok ba to? Sabi niya, may puruhan na parang puputok siya. Ano to, Dok? Hindi nga alam din ng doktor. Kaya ang ginawa, for the first time in my life, sa natandaan ko, ako yung in-x-ray ako. Pagkatapos ng x-ray, alam niyo po, first time nangyari sa aking buhay na nilagyan ako dito ng kasi nga, ang sabi ng doktor, kailangan makita daw yung loob kung ano daw. So, ngayon, nung inano ko ng kamera, yung kamera dito, tinusok dito sa ilong ko, para makita dito. Alam mo, grabe, tumulo nung una, ayaw ko pang magpakamera kasi nga takot ako. Tapos, sabi ng doktor, ano bang gusto ko daw, gagaling ako o hindi. Kasi pag hindi daw ako papayag, hindi malaman kung ano. Alam niyo po, tinusok dito ang camera, tapos dito na tiningnan. Alam niyo po guys, yung kasi nga hindi pa nalaman kung ano yung sakit ko nung time na yun eh.
Kasi, nung time na yun, hindi pa alam ng doktor kung ano talaga ang sakit ko nung time na yun. Tapos nung na talagang tiniis ko talaga, talagang umano ako noon, talagang ang luha ko talagang tulong-tulo talaga. Tapos hanggang inaano ng camera ko yung kamay ng ex ko, nag-holding hands kami sa harap ng doktor kasi nga takot nga ako. Tapos inano ako ng ex ko, ginano niya ako dito sa likod, hinipo-hipo niya para mag-relax ako sa harap ng doktor habang ginanon ako. Tapos nung natapos sa madaling salita, natapos na yung yung tingin dito, sabi ng doktor, balik kami after 1 week kasi nga ang result noon. So ngayon, ang sabi ng doktor, may puruhan na puputok siya. So binigyan ako ng yung pangpahid, kung pumutok na siya, binigyan ako ng pampahid, tapos yung pangtakip dito. Yan. Alam niyo po, pasalamat lang talaga ako kay Lord. Alam niyo, yung ex-boyfriend ko, ginamit talaga ni Lord. Kasi nga, bago mag 1 week, pumutok nga siya. Kasi kung hindi ako inano ng ex ko, talagang, mas delikado yun. Kasi nga, hindi hindi ma-check up, hindi maano yun. Kung baka umaoperan ako noon, yun. Kaya noong pumutok siya, alam niyo po mga kapatid, sorry sa mga kumakain dyan ha, iba yung amoy, iba ang amoy yung pumutok, yung pagputok niya, ayun, alam niyo pong, hindi ko alam sa Tagalog, nana lumabas. Tapos yun nga, pinahiran ng aking ex, ganon. Tapos yun nga, tapos naman, ganon. Hanggang sa, pinisil ng pinisil. Hanggang sa lumabas lahat, hanggang sa umano na siya, lumalim. Kasi nga, natanggal yung nana. Tapos, hindi pa namin alam kung ano yung yung sakit ko. Sabi ko, ano kayang sakit ko? Bakit may nana ako? Tapos, alam niyo po mga kapatid, nung pagdating namin doon after 1 week, kasi nga po binigyan kami ng anong tawag nito, ng time na babalik kami sa mga araw na yun. Pagbalik namin, kinakabahan ako kung anong result. Alam niyo po kung ano ang sakit ko, tuberculosis. Sabi ko, ha? Talagang, hindi ako umiyak. Sabi ko sa doktor, ha? Sabi ko ganun. Sabi ko, Dok, bakit ako nagkaroon ng tuberculosis? Sabi ko ganun. Sabi ng doktor ko, ganito. Sabi ko, ang tanong ko talaga sa doktor nung time na yun, sabi ko, Dok, nakakahawa ba to? Kasi pagkakaalam ko sa tuberculosis, nakakahawa pasalamat ka. Kasi nga, hindi pa daw, yung ko, tuberculosis, mild daw. Hindi pa daw makakahawa. Sabi nga, kahit mag lips to lips nga daw, hindi daw makakahawa. Sabi ko, nakapahinga ako ng maluwag. Sabi ko, oh, thank you Lord. Sabi ko ganun. Sabi ng doktor, ang gagawin, maggamot daw ako sa loob ng 6 na buwan. Sabi ko, ho! Sabi niya, yes, parang totally na, parang gumaling ka talaga, sabi sa akin. At, alam niyo po guys, ang gamot ng tuberculosis, grabe! Ang dami! Diyos ko, ang lalaki pa! Pero alam niyo po, believe talaga ako dito sa Japan kasi hindi sila nang didiri sa'yo. Sabihin mo, ganito sakit mo, di ba? Mga doctors, mga ganon, ganito sakit mo. Ang iba niyan, pag hindi nakakaindi, pandidirihan ka na. Pero hindi, kasi alam naman nila na hindi ako nakakahawa. Tapos ang tanong ko talaga agad, pangalawang tanong ko sa doktor, Dok, ang trabaho ko ay caregiver. Nakakahawa. Okay lang ba kung magtrabaho ako? Sabi niya, oo naman. Kasi nga hindi nakakahawa yung sakit mo. Kasi nga, okay pa yung sakit mo. Buti na lang talaga na naagapan, nagpunta ka agad. Kasi kung hindi ka nagpunta agad, delikado daw. Kaya sabi ko, ay salamat Lord, sabi ko. Yun na nga,
Tapos noong pasensya na kayo mga kapatid na marami kasing dito. Kaya alam niyo po mga kapatid, yan ang unang na sakit ko dito sa Japan na nagkaroon ako ng tuberculosis, pero nagpasalamat ako sa Panginoon dahil mild lang siya. Tapos hindi talaga nakakaalam ang mga mahal ko sa buhay. Kaya kung makita nila tong video na to, ngayon lang nila malalaman. Kaya pati si mama at si papa, pumanaw na lang talaga sila, hindi talaga nila alam. Kasi ayaw ko silang mag-alala. Kasi nga, alam mo naman yung mama ko, papa ko na yun, kung sabi nga ng mama ko balik na daw ako sa Pilipinas nung buhay pa siya. Ayaw na niya ako mag-Japan. Kaya yun, ayaw ko talagang mag-alala sila sa akin. Tapos, nung time na yun, grabe ang paggagamot ko noon, grabe mga pagsubok ng mga time na yun na imagine niyo po, ang gamot ng tuberculosis ay grabe, ang lalaki, bukod pa sa malalaki, ang dami. Tapos 6 months ka mag-inom. Walang paltos yun, sinikap ko talaga kasi yan ang sabi ng doktor na wag akong pumaltos uminom kahit isang beses. Talagang nakakapagod uminom, pero ko talaga yun, pinagbutihan ko talaga. Pero sa awa ng Panginoon, nakasurvive ako noon. Hanggang ngayon, wala akong tuberculosis na. Okay na ako, thanks God. Tapos, okay na siya. Kaya salamat kay Ota. Hi honey, my ex. Thank you so much. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maagapan agad sa aking sakit nung time na yun. At hindi rin dahil sa'yo, wala akong license sa caregiver. Kasi yung ex ko ang nagpaaral sa akin. Siya lahat ang gumastos, pati sa mga, basta wala akong ginastos kahit 5. Siya ang nagbayad sa aking pag-school ng caregiver, sa mga notebook, sa mga kahit sa pamasahe sa train, baon ko sa school, siya ang siya ang naghahanda ng onigiri, salad para sa aking pag-school. Malaking tulong sa akin, kaya hindi ko makalimutan ang aking ex. Shout out sa iyo, Uta. Kasi hindi dahil sa kanya, kung hindi rin dahil sa ex ko, hindi rin siguro ako makatrabaho ng caregiver. Kasi nga, pinayuhan niya ako na magandang trabaho, ganito. Kasi sabi niya sa akin, kasi nga, ang ganitong trabaho, umulan, bumagyo, at ano bang tawag niyan sa Tagalog, sa Japanese ay fukikiwaroy. For example lang kasi hindi ko alam sa Tagalog. For example, sa isang company, trabaho ka sa isang company tapos magsira, so mawalaan ka ng trabaho, di ba? So, ang caregiver daw, hindi daw talaga mawalaan ng trabaho, forever daw mayroon. Kaya marami siyang in-explain siya sa akin, ganito. Kaya, ayun, nakapag-aral ako. Kaya siya rin ang ginamit ni Lord. Kaya, yun, salamat sa iyo. Dahil, pinurse mo ako na salamat sa mga payo mo. So, yan ang una ko pong sakit. Pero ngayon, thank you, wala na. Okay na ako. Itong pangalawang sakit ko ngayon, dito ko talaga na sabi na pinalo ako ni Lord. At dito ko talaga na sabi sa aking sarili at nag-promise ako kay Lord na magbalik loob ako sa Kanya. Na hindi lang ako mag-pray na bago matulog, pagkatapos matulog, pagkagising, bago kumain, pagkatapos kumain. Hindi lang yan. Ang promise ko talaga kay Lord na maglingkod talaga ako sa Kanya, na every Sunday kailangan magsimba ako, magpunta ako sa Kanyang bahay. Yun talaga ang promise ko kay Lord, na sabi ko lang sa Kanya na pagalingin lang niya ako at gagawin ko yung mga promise ko sa Kanya. Kaya kulang na sabi na pinalo talaga ako ni Lord. Kasi nga, yun nga, di ba binigyan niya ako ng isang pagsubok noong 2011, pero parang baliwala lang sa akin. Hindi ko siya binigyan ng oras. No? Hindi ko siya binigyan ng oras. Pasensya na.
pasensya na po. Akala ko andyan pa si Lolo eh. Kasi mayroon kasing Lolo kanina dyan. Kaya nga lang, mga mahal ko sa buhay dyan sa Imbornal, mga kapatid ko, mga kuyas, atis, mga pamangkin, apos pamangkin, lahat, mga kamag-anak ko dyan. Patawarin niyo po ako. Una sa lahat, hingi ako sa inyong patawad kung hindi ko po sinabi sa inyo ang totoo kung ano yung sakit ko. Ngayon, malalaman niyo na kung ano ang tunay kong sakit. Dahil sasabihin ko po sa inyo. Kasi nga, maraming nagtatanong sa akin kung anong sakit ko. Kaya, yun, ito na malalaman niyo na kung ano talaga ang sakit ko. Bago ko sabihin talaga ang sakit ko, marami po na, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nagkasakit. Kasi nga, yun nga, sabi ko na halos wala akong time sa Panginoon. Ang time ko lang matulog, ganun. Trabaho ako ng trabaho, gusto ko lang trabaho ng trabaho. Noong kasi 'di ba nag-pandemic na. Nung nag-pandemic, ang last kong trabaho sa KTV bar nung nag-pandemic 2019, yun po ang last kong trabaho sa KTV bar. So ngayon, noong tawag nito, after pandemic, hindi na ako talagang ilang taon yun nag-pandemic. So hindi ako nagtatrabaho na sa KTV bar, pero yung sa caregiver ko nagtatrabaho pa rin ako. So ang ginawa ko noong 2022 ba? 22? Oo, tama, 22. Year of 2022, September 2, 2022, nag-ano po ako, 2022 ba? 2021. Kasi, 2021 yata? 2021? 21-22. Teka, wait lang ha, 21-22. 21 pala, 21. Noong September 2, 2021, kasi nga, takot ako magtrabaho sa KTV bar. Kasi nga, di ba, kahit sabihin nila okay na, pero ayoko pa rin magtrabaho kasi nga, takot ako. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako sa Facebook ng mga trabaho na ma-extrahan. Gusto ko, hindi KTV bar. Ngayon, may lumabas sa aking, doon sa timeline ko, na hiring sa hotel. Kaya, iniisip ko baka ito na, pero marami akong nung malapit lang sa lugar ko. So ang pinakamalapit sa akin ay ang Ikebukuro. Alam niyo po ang Prince Hotel sa Ikebukuro? Yan ang Tapos, yun nga, sa madaling salita, tinawagan ko ganito. So sa madaling salita, nakapag-start ako ng trabaho sa Prince Hotel dyan sa Ikebukuro ng September 2, 2021. Dyan ako nag-start ng work. Kasi nga, tawag nito, wala na nga akong hindi ako nag-KTV bar. So ang pasok ko doon is Friday, Saturday. Yun ang pasok ko sa Prince Hotel. Tapos dati akong 68. Oh my God. Sorry guys may ang timbang ko talaga dati is 65. Tapos pagkakain ako, maging 66, 67. Tapos umabot ako sa 68. Sabi ko, patay, 2 kilo na lang, maging 70 kilos na ako. Ang nangyari noon, nung nagtrabaho ako sa hotel, tapos mga 21, 22. Sorry guys, 2022 pala siguro. 2022 yata ako nagtrabaho. Sorry, hindi ko matanda. 2022 yata, 2022. Kasi nalaman ko yung sakit ko, nalaman ko yung sakit ko 2023. 2023 ako nagkaroon ng sakit eh. 2022 yata ako. Nakaisang taon kasi ako sa sa 2021 talaga. Kasi pagdating ng 2022, oo nga pala, kasi nakaisang taon ako sa Prince Hotel eh. 2021 talaga yata ako, o 2021. Tapos, nung 2023, mga 2022 pa lang ng mga November,
nung nagkaroon ako ng, kailan ba yun? Mga September ako nagtrabaho, di ba? Mga September, October, mga November, mga ganun. Naka 3 months pa lang ako sa hotel. 22, 21, 22. Ay, sorry guys. 22 pala ako nagtrabaho sa hotel. Kasi nga, trabaho ko ng September sa hotel. September 2, 2022. So, September, October, November, December, dahan-dahan ako pumayat. Ngayon, sabi ko, wow, nakakapayat pala tong hotel. Pag nagtrabaho ako kasi hindi ako nagda-diet. Wala talaga. Wala ako, hindi ako nagda-diet as normal. Kung anong ginagawa ko everyday. So, kumakain pa nga ako ng kanin sa gabi bago matulog. Sabi ko, ay, pumayat ako. Tapos maraming nagme-message sa akin sa Messenger, oy, Kim, ang payat mo na ha. Anong iniinom mong gamot? Anong iniinom mong diet? Payat mo na ha. Sabi ko, oo nga, pumayat nga ako. Hindi ko lang pinapansin. Tuwang-tuwa talaga ako. Kasi umabot ako sa, ang kilo, ang timbang ko is 65, di ba? Dumating ako sa 50, 51, 53 kilos. Ang laki ng pinayat ko. Di ngayon, wow, ang gaan ko na. Talagang ang gaan ko na. Tapos yung dati kong mga damit na hindi na nasusukat, nasusuot ko na. Di, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ay, buti na lang nagtrabaho ako sa hotel, nakakapayat pala yung hotel. Sabi kong ganon. Di, ako naman, tuwang-tuwa ako. Kasi nga, yun nga ang, yung na ko. Kasi nga, pumayat nga ako. Alam niyo po, mga kapatid, nung mga time na nun, wala pa akong naramdaman. Pero, noong, November, tandang-tanda ko hanggang ngayon, November 23, 2022, yun ang last naming kita ni Daddy. Hanggang ngayon, hindi kami nakikita ni Daddy. Kaso nga lang, hindi ako nakipagkita kay Daddy hanggang ngayon. Pero mayroon kaming communication ni Daddy every morning and evening. Good night and good morning. Meron kaming communication hanggang ngayon, everyday yan. Pero, hindi muna ako nakipagkita kay Daddy. Kung sino man si Daddy sa aking buhay, si Daddy ay aking boyfriend. Oo. Tapos, tawag nito, nung nagkita kami ni Daddy ko, November 23, 2022, yun ang last make love namin ng Daddy ko. Nagpunta kami sa hotel, yun ang last make love ko. Mga kapatid, kaya ko bago to sabihin sa inyo kung ano yung sakit ko, kasi gusto ko, baka mayroon kayong maramdaman na kagaya katulad ko. Kasi nung November 23, 2022, nung nag-make love kami ng Daddy ko, alam niyo po, yung naramdaman ko, nung pinasok mo ni Daddy, yung sa kanya, yung sa akin, alam niyo po mga kapatid, sobrang sakit. As in, sakit talaga for the first time in my life na nakaramdam ako ng sakit na ganun. Na ang sakit-sakit talaga. Kaya alam niyo po, tinulak ko si Daddy. Yun lang ang last naming make love. Hanggang ngayon, hindi ako nakipag-make love. Kaya, sabi ko, bakit kaya masakit to? Tapos, 2022 yun ha. 2022. Nung mga year of 2020, punta tayo sa year 2020. Yung year 2020, nagulat ako kasi baka kayong mga babae, kapwa ko babae, baka mayroon kayong kapariyo sa akin ha, na ganito yung mga karanasan ko, na naranasan nyo. Ang ipapayo ko sa inyo, punta kayo ng doktor agad. Parang hindi na lumaki yan. Nung 9 of 2020, year of 2020, nagulat na lang ako na ang regla ko ay pareho ng, kasi ang regla ko darating mga daytay, mga for example April 20, kung hindi darating ng 2021, mga ganun, basta 2021 ganun. Tapos 3 days lang siya, marami 3 days, tapos 4 days, 4 to 5, na siya yung hindi na masyadong marami. So nagulat ako ng year of 2020, yung regla ko, hindi siya dumating ng 20, hindi na. Tapos, na siya, parang
hindi na pareho ang dating ng ng regla ko ng araw. Kasi nga ako kasi yung mahilig magsusulat kung ano yung regla ko, kung ano matatapos, tapos kung nagpupupo ako, kung sa isang araw ilang bisis ako nagpupupo, tapos ilang bisis ako umiihi. Mula noon hanggang ngayon, mayroon kasi akong calendar sa aking toilet. Sinusulat ko 'yan. Tapos habit ko na yung magsusulat ba sa aking calendar sa aking toilet. Tapos ngayon, noong 2020, year of 2020, yung regla ko, hindi na, minsan dumarating siya ng 10, tapos 2 araw lang. Pagkatapos, darating na naman siya ng 29, 3 araw. Yung parang, ganun ang nangyari. Unang-una, isang beses lang ako riregla sa isang buwan, pero iba-iba yung, yung pecha. Hanggang sa isang buwan, 2 beses na lang ako rireglahin, pero wala talaga akong naramdaman na sakit nung mga time na yun. Tapos, ang pinakakagulat ko sa lahat, tapos na ako magregla nagulat na lang ako na tuwing nagmimiklab kami ng daddy ko, mayroong dugo na lumalabas. Kaya, ang sabi ni daddy sa akin, Mami, di ba tapos na ang regla mo? Sabi ko, oo. Sabi ko, bakit mayroon tong dugo? Sabi ni daddy ko, naku, Mami, ipa-check up mo na yan. Baka ano na yan, sabi ng daddy ko. Sabi ko, wala naman akong naramdaman, Dad. Hindi ko ipapa-check up to. Takot ako sa doktor. Ayoko. Sabi niya, kasi tuwing nag-ano tayo, may dugo eh. Sabi ko, baka ano lang to. Sabi ko, baka may gas-gas lang sa loob. Sabi, hindi yan gas-gas. Kasi nga, parang regla talaga eh. Pag kami, nagmimiklab. So, hindi ko lang pinansin yun. Tapos, hindi naman tuwing nagmimiklab kami na lumalabas yung dugo. Minsan, mayroon, ganun. Hindi kasi ako nakinig sa daddy ko. So, wala lang. So, mga year 2020, 2021, 2022, mga ganun-ganun ang mga naramdaman ko. Kaya kayo mga kapatid kong babae, kapwa ko babae, baka meron kayong naramdaman same sa akin, pa-check up nyo na agad yan ha. Parang hindi na lumaki. Tapos, nung sa madaling salita, noong 2023, mga kapatid, yun nga, bigla na akong bumagsak, pumayat na ako, nung una tuwang-tuwa pa ako. Tapos, noong month of May, hindi ko talaga matandaan, month of May, 2022, 23, 24. Oo. Month of May 2022. May 22. May 22, 2020. 23, 24, 25. May 22, 2023. 2 weeks before noon, ng May 22, mayroon akong naramdaman dito sa left ko sa na masakit. Sabi ko, ano kaya to? Baka pupupo lang ako, ganun. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nagulat na lang ako na masakit siya. Tapos sa panty shield ko, mayroong lumalabas na yung yung parang yung iba yung amoy yung sorry sa mga kumakain dyan ha. Tapos nagulat na lang ako na masakit siya. Kaya nga hindi ko siya pinapansin. Uminom lang ako ng kumbaga sa Pilipinas, Alaxan. Uminom lang ako dito sa Japan, Itamidomi. Uminom lang ako. Pag ininom ko ng Itamidomi, okay naman siya. Nawawala. So, good for 2 weeks yun. Yun ang ginawa ko. Tapos, noong May 21, 2023 ng gabi, Sunday yon, ng mga alas 9 ng gabi. Ininuman ko na siya ng gamot, mga kapatid. Ayaw talaga, hindi ako makatulog sa sobrang sakit. Kaya ang ginawa ko noon, tumawag ako sa company namin na nagpaalam ako na hindi ako makapasok kinabukasan Monday kasi nga masakit yung yung tiyan ko. Gusto ko nang magpa-check up kasi mga kapatid, hindi ko na talaga kaya ang sakit.
Kasi mga kapatid, hindi ko na talaga kaya ang sakit noon. Kaya ang ginawa ko, noong kasi hindi talaga ako makatulog sa sakit. Alam niyo po, nagtuwad-tuwad na ako sa ibabaw ng aking kama. Kasi hindi ako makatulog, nagtuwad-tuwad na ako sa sakit. Sabi ko, ano ba ito? Bakit masakit? Umiiyak na ako. Kasi nga, uminom ako ng gamot. Ayaw na talaga ng gamot. No effect na talaga ang gamot. Sabi ko, ano ba ito? Tapos hindi na ako makatulog. Mga before noon, hindi ako makatulog. Pagising-gising ako, tulog manok ako. Ano ba ito? Tapos ngayon, nagdadasal ako, ganito, marami na akong ganito. Sa madaling salita, kinabukasan, May 22, 2023, nagpunta ako ng ospital. Tapos yun, chinik up ako. Noong mga araw na yun, kinunan agad ako ng CT scan. Hindi pala CT scan, MRI pala. For the first time in my life na nag-MRI ako sa buong katawan ko. MRI ko. Sabi ng doktor sa akin, balik ka ng 21, 22, 23. Balik daw ako ng May 23, 2023. Ano yun? Wednesday. Alam nyo, nagpasama ako sinamahan ako ng aking asawa. Sabi ko, samahan mo ako kasi nga punta ko. Ano yung resulta ba? Hindi ko alam. Tapos ngayon, noong time na yun kasi nga masakit ang tiyan ko, binigyan mo na ako ng gamot ng doktor kasi sabi ko hindi ko kaya. Binigyan niya mo na pangpakalma sa sakit. So, yun ang iniinom ko. Nung pagdating ng May, alam niyo po mga kapatid, pagdating ng May 23, 2023, doon sa hospital, alam niyo po, yung sinabi ng doktor sa akin na mayroon akong ovary cancer, sabi sa akin. Alam niyo po, di ba pag cancer nakakatakot? Alam niyo po yung mga time na yon, mga kapatid, sa harap ng doktor, grabe, dangoy-ngoy ako ng dangoy-ngoy, grabing iyak ko na nung pagkasabi na mayroon akong ovary cancer, talagang umiyak ako ng umiyak talaga. As in, umiyak talaga ako ng mga time na yun. Sorry, hindi ko mapigilan sa sarili ko. Umiyak ako ng umiyak ng mga time na yun sa harap ng doktor. Tapos, alam niyo po kung anong sagot ko ang tanong ko sa doktor, mga time na yun. Sabi ko sa kanya, Dok, mamamatay na ba ako? Tapos, sabi ng doktor, hindi naman. Mayroong gamot, gagaling ka, sabi sa akin. Tapos, kasi nga, hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Yung pagsabi niya, ovary cancer. Kasi di ba pag cancer, nakakatakot yun. Kasi siya wala akong dalang panyo. Hindi ko naman akalain, iiyak ako. Ano ba yan? Wala akong dalang panyo. Kala ko hindi na ako iiyak eh. Kasi ilang balde na yung luha ko. Iyak pa rin pala. Tapos alam niyo po, nung sinabi ng doktor na meron akong cancer, ovary cancer, sabi ng doktor. Tapos sabi ko sa doktor, ang tanong ko, Dok, mamamatay na ba ako? Sabi niya, hindi. Tapos, sabi ko sa doktor, sorry, hindi ko mapigilan yung emosyon ko. Sabi ko, takot na takot ako, Dok. Tapos sabi ng doktor, hayaan mo, ipapadala kita sa dito number one hospital dito sa Japan, na lahat ng yung hospital na yun, yung nag-uupira ng utak, nag-uupira ng puso, basta mga delicate na sakit, dadalhin daw ako doon. Kailangan sa madaling panahon, magamot ka, sabi ng doktor sa akin. Yun, May 23 yun, 2023. Tapos, yun nga, kailangan 23 yun, di ba? Kailangan 2024. Punta na ako doon sa hospital na sinasabi ng doktor na doon ako magpagamot sa hospital na yun. Tapos,
Tapos, teka guys ha, ipakita ko sa inyo background, maraming tao. Yan oh. Daming naglalakad. Maraming nakatingin sa akin. Lalo nung umiyak ako. Yan dami. Nakatingin sila. Tapos, nung sabi kasi ng doktor, kailangan sa madaling panahon maggamot daw ako. Eh, yung time na yung buhok ko mahaba. Kasi nga, mahilig ako sa ano ba, yung passion. Mahilig akong mag-ano ng buhok ko, yung mag-decorate ba, yung pag naglalakad, pag naumano ko, gusto ko yung mahaba ang buhok ko. Eh, alam niyo po mga kapatid, yung time na yun na sinabi ng doktor sa akin na ganun ang sakit ko. Tapos sabi niya, kasi pag cancer, nakakatakot kaya yun. Nakakatakot kaya. Ayan, alam, mga kapatid ko, hindi nila alam. Kung makita nila yung video na to, ngayon pa lang nila malalaman. Kasi hindi ako nagsasalita sa kanila. Ano lang ang nakakaalam sa sakit ko, ang nakakaalam lang, si Jenny, si Ivan, siyempre si Ronnie, si Leah, si Inday, si Anan, sila si Dodong, Ronald, saka si Lucrecio Jr. Sila lang nakakaalam sa tunay kong sakit. Tapos ayoko naman talaga magsalita dito, pero kailangan ko nang sabihin kasi nga malay natin mayroong kagaya sa akin na nagkaroon ng sakit. Payo ko lang sa inyo, huwag kayong magwala ng pag-asa. Kaya natin to. Tapos nung teka sandali, inom lang ako ha. Sorry. Nung sabi ng doktor na gumawa na siya ng parang note na letter na ibigay ko doon sa isang ospital, yung sino ang mag-ano sa akin, maggamot ba. Nung paglabas ko sa room ng doktor, paglabas ko, simple maraming nakapila, 'di ba? Yung mga pasyente nakapila. Hindi talaga ako nahiya. Talagang kahit anong pigil ko, pipigilan ko yung luha ko. Ayaw talaga. Tutulo talaga siya, kagaya ngayon. Pinipigilan ko. Ayaw. Tulo talaga siya. Tapos, alam niyo po mga kapatid, yung paglabas ko, sabi ng asawa ko, dito tayo sa pinakadulo. Sabi niya, huwag ka nang umiyak, sabi sa akin. Sabi ko, hindi ko mapigilan eh. Sabi ko, hindi ko mapigilan, sabi ko. Hindi ko mapigilan, sabi ko. Hindi. Tapos, sabi ko sa asawa ko, sabi niya, kaya mo, gagaling ka. Magtiwala ka lang dito sa mga doctors dito sa Japan. Magagaling ang mga doctors dito. Tsaka, grabe mga gamot dito sa Japan. Magtiwala ka. Sabi sa akin ng asawa ko. Ngayon, sa madaling salita, kinabukasan, kasi May yun, May. Month of, May yun, di ba? May 23, nalaman yung sakit ko. Tapos pagka May 24, nagpunta na kami doon sa Saitama Iday. Ay, hindi pala sa Saitama Iday yun. Doon sa Hidaka, ka-branch ng Saitama Iday. Nagpunta kami doon. Kinabukasan, punta kami doon. Alam niyo po mga kapatid, noong nagpunta kami doon sa Saitama, doon sa Hidaka, nagpunta kami doon,
Tapos nung ano na, nung nagpunta kami sa sa tawag nito, sa kinabukasan nagpunta kami doon sa Hidaka na anong tawag nito, doon sa ospital na yun. Ayun na, in-schedule na kung kailan ako ma-confine. Grabe talaga. In-schedule na May, June, July. Sabi ng doktor, si June ma-confine daw ako. Kaya sabi ko sa doktor, Dok, hindi ba pwede July na lang? Hindi ba pwede July na lang? Sabi niya, okay lang, July. Sabi ko, Dok, wag lang muna June. Kasi nga, gusto ko pang magmuni-muni. Sabi ko, month of July na lang, Dok. Sabi. Hindi ngayon, in-schedule ako July 3, 2023. Tapos, sabi sa akin ng doktor. Sabi ko, Dok, bago pala ako na operahan, bago pala ako na confine noong month of May, month of June. Grabe. Noong May 22, 'di ba, MRI na ako. Na-MRI ako dati pagdating ng May 24. MRI na naman ako uli. Kasi talagang inano nila na hindi sila magkamali. MRI ako, CT scan ako. Tapos mayroon pang isa. Hindi ko ano bang pangalan ng isa? Nakalimutan ko. Para din yan siyang MRI. Tapos, kaliwat kanan kuha dugo. Tapos, ang pinakaayaw ko sa lahat, yung aking puwerta, ilang beses tinitingnan. Nag-cut sila doon. Kinsa na naman nila. Tapos, noong last kinsa ko na, sabi ng doktor na, magpa-schedule na confine. Kaya yun, July 3. Ang pinili ko, July 3. Tapos, bago ako na confine, nung sabi ng doktor, imagine niyo yung bukol ko 6 inches daw. 6 inches, ang laki. Tapos, stage 3 na ako. 3.5 ba? Kulang-kulang stage 4. Yung yung cancer ko. Tapos, yung cancer ko, waroy cancer. Bad cancer daw yung sa akin. Ibig sabihin sa bad cancer, siya, pwede, kahit saan siya dumapog sa loob ng katawan ko. Kasi pag good cancer kasi, yung cancer na yun, doon lang siya. Isa akin, bad cancer eh. Yun ang sabi ng doktor sa akin. Tapos, sabi ko, Dok, maoperahan ba ako? Sabi ko ng doktor, hindi siya nakapag-desisyon yun na titingnan kung anong magagawa. Kaya noong alam niyo po mga kapatid, kaya lang talaga ako nagsalita ngayon at nagsabi sa inyo kung ano sakit ko. Kasi gusto ko matutunan nito. Alam niyo po, kaya ko nasabing pinalo ako ni Lord kasi nga nung binigyan niya ko unang sakit 2011, banibaliwala ko yun. Noong 2023, doon na talaga ako na nakapag-desisyon na magbalik loob ako. Kasi nga, noong nalaman ko na mayroon akong cancer, alam niyo po, kinausap si Lord, Mama Mary, lahat ng mga santos, kinausap ko na for the first time in my life na kinausap ko si Lord ng masinsinan na pakiramdam ko nasa harap siya, nasa aking harap, na si Lord nasa aking harapan, mga santos. Mama Mary, parang
doon ko po naramdaman na, pakiramdam ko po na for the first time talaga in my life na kinausap ko ng masinsinan na ganun pala, no? Pag kinausap mo si Lord ng masinsinan, hindi mo lang namalayan na tumutulo ng luha mo, dumangoy-ngoy na ako ng dumangoy-ngoy. Ang lakas ng dangoy-ngoy ko. Kinausap ko si Lord. Alam niyo po kung anong pakiusap ko kay Lord. That time, sabi ko sa Kanya, Lord God, Mama Mary, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan sa inyo. Sabi ko, patawarin niyo po ako kung anong nagawa ko kasalanan sa inyo, sa isip, sa mata, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. At kung kanino ako nakasala, patawad po. Yun sabi ko sa Kanya. Sabi ko, Lord God, Mama Mary, kung ano man po ang binigay niyo sa akin sakit ngayon. Sabi niyo po, hindi niyo po kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya. Pero kung wala ka, hindi ko to kaya. Sabi ko, ibig sabihin, Lord, binigay niyo po to sa akin. Ibig sabihin, kaya ko ito, kaya tulungan niyo po ako. Sabi ko, yun talaga. First time ako nakipag-usap na masisinan kay Lord. Sabi ko, Lord God, Mama Mary, Papa. Sabi ko, isa lang ang pakikiusap ko sa inyo. Sabi ko, tatanggapin ko na mong puso kung ano may binigay niyo sa akin. Sabi ko, tulungan niyo ako. Takot po ako sa karayom. Sabi ko, huwag naman sana ako maoperahan. Yan talaga ang panalangin ko kay Lord sa harap ng altar ko. Huwag naman sana ako maoperahan. Sabi ko, kasi ang laki ng bukol ko, 6 inches. Sabi ko, huwag naman sana ako maoperahan. Sabi ko, Lord God, Mama Mary, sabi ko, pakiguide niyo po ang mga doctors, mga nurses. Bigyan niyo po ako ng doctors, na mga nurses na mabait, na alagaan nila ako. Sabi ko, na sana bigyan nila ako ng lakas ng loob, na sana hindi ako makatagpo ng doktor na malamig, yung walang puso. Sabi ko, sana lahat ng ma-assign sa akin mga doctors, mga nurses, mababait sila, pakiguide sa kanila na hindi sila magkamali sa kanilang gagawin sa akin. Pakituro sa kanila kung anong tama't maling gawin nila. Kasi tao lang sila. Tao lang sila, Lord. Magkakamali. Kaya walang imposible sa inyo po. Pakiguide niyo po sila. Yun talaga ang dinasal ko. Pero Lord, tulungan niyo po ako na hindi ako maoperahan. Tapos sabi ko sa Kanya na, Lord God, Mama Mary, nangako po ako sa inyo na pagalingin niyo lang po ako. Sabi ko, pagalingin niyo po ako sa aking sakit. Pangako, pag gumaling ako, hindi na ako magtatrabaho ng Sunday. Sabi ko sa Kanya, pagalingin niyo lang po ako, Lord. Sabi ko, huwag niyo mo muna akong kunin sa ngayon dahil hindi pa po ako handa. Marami pa akong gustong gawin, tulungan. At marami pang umaasa sa akin. Sabi ko sa Kanya, kaya Lord, bigyan niyo po muna ako ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Kayo na po bahala sa akin. Isinusuko ko na po ang aking sarili sa inyo. Sabi ko, pangako, pag nalutasan ko po itong sakit na to, Lord, magbibigay po ako ng oras sa inyo. Sabi ko kay Lord. Tapos sabi ko kay Lord, God, patawad sa lahat ng mga niya. Tapos salamat Lord dahil pinagkaloob niyo po ako sa aking mga magulang. Sorry kung nakalimutan ko yun. Sabi ko. Tapos sabi ko kay Lord God sa aking altar, makaraos lang ako sa aking sakit. Ayun nga, maglingkod ako sa Kanya, magbalik loob ako sa Kanya. Tapos yun, yung bago ako na confine, yung hindi ko pa nalaman na mayroon pa akong sakit, hindi ako nag-online mass, hindi ako nag-online rosary, wala. Ang pinapanood ko dati, yung vlogger, si Sir Paul, Pugong Biyahero, yung mga members niya, si Sir Eli, si Sir Paul, saka yung si Bombay, yun ang mga pinapanood ko dati, yung wala pa, hindi ko pa alam ang sakit ko.
Yun ang mga pinanood ko dati na nung wala pa akong sakit. Sila ang mga pinapanood ko dati. Shout out sa iyo, Sir Paul Pogbiyahero. Pasensya ka na, hindi na ako nakasubaybay sa iyo. Noong nagkaroon na ako ng sakit, nanonood pa rin ako sa kanya, pero nung na-confine na ako, doon ako sabi ko kay Lord, nagpunta ako doon sa YouTube. Naghanap ako ng online mass. Yun ang una kong ginawa nung na-confine ako. Naghanap ako ng online mass na ang daming lumalabas sa YouTube na mga online mass. Sabi ko kay Lord, God, Mama Mary, pakituro niyo po sa akin kung kanino ako mag-online mass kasi nga maraming lumalabas. Tapos ang naibigay ni Lord sa akin nung nag-ano ko sa YouTube, ang nakalagay doon Quiapo online mass. Nung pagpindot ko ng on, ang ano pala doon, San Jose, Batangas. Yun ang una kong online mass. Kaya nung nasa hospital ako, yun, San Jose, Batangas yung nag-online mass ako doon. Kaya araw-araw ako nag-online mass, araw-araw ako nag-online rosary. Doon ko natutunan lahat ng rosary na hindi naman talaga ako marunong mag-rosary. Hindi ako nag-rosary. Hindi ako marunong mag-rosary. Nalaman ko lang doon sa online mass. Tapos, ayun, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako kasi tinype ko yung online rosary, maraming lumalabas. Kaya nag-pray ako na pakituro niyo sa akin kung saan ako mag-online rosary. Kaya yun, kaya nag-online rosary ako, online mass. Tapos, tawag dito, wala akong ibang iniisip, kundi kinakausap ko siya na parati, ganun. Tapos nung sinabi ng doktor na tawag nito, nung na-confine na ako, sabi ng doktor na i-laser daw ako. Alam niyo po, mga kapatid, ang bait talaga ni Lord. Dininig niya yung panalangin ko. Hindi po ako naoperahan. Kaya praise the Lord, hindi talaga ako naoperahan. Pinalo talaga ako ni Lord kasi nga wala akong time sa Kanya. Wala akong time. Pinagkaloob niya ako sa aking mga magulang. Hiningi ako ni Papa sa Kanya. Pinagkaloob niya ako pero wala akong time sa Kanya. Sama-sama ako. Ayun. Nung nasa hospital ako, pinagkaloob din ni Lord. Lahat ng mga doctors, mga nurse, nasa sa akin. Ang bait. Kaya sabi ko, Lord, ang bait mo. Sabi ko, dininig mo agad ang panalangin ko. Sabi ko, hindi ako naoperahan. Ang bait ng mga doctors, mga nurses. Sila sa akin? Sila pa nga nagpalala sa akin na, Hayasi-san, oras mo na sa Panginoon. Ginaganon ako ng mga nurses. Kasi nga alam nga nila na, kasi nga mayroong kwarto doon na, yung kwarto na yun parang nagmi-meeting ang mga doctors doon. Pinapagamit nila sa akin. Kasi nga, wala yung church, yung dito kasi sa Japan, wala kasing kapilya. Hindi kagaya sa natin. Hindi kagaya sa natin, dyan sa ospital sa Pilipinas na mayroong talaga dito sa Japan kasi wala eh. Kaya sabi ko, kasi bago ako na confine, sabi ko dun sa doktor ko, sabi ko, Dok, pwede ba ako magdasal everyday? Sabi ko, mayroon bang kapilya dito? Sabi nila wala daw. Sabi ko, gusto ko magdasal kasi hindi naman pwede magdasal sa sa kwarto ko kasi kami eh. Anim kami sa kwarto ko eh. Tapos, alam niyo po, ang hiningi ko pa kay Lord, sabi ko, Lord, sana yung kwarto na gusto ko kasi haji ko, gusto ko yung pinaka ma-assign ako sa bintana. Yun ang gusto ko mangyari kasi nga first time ako na confine.
Kasi nga, ang hiningi ko pa kay Lord, sabi ko, Lord, ipagkaloob nawa niyo po sa akin yung kwarto na, na tawag nito, yung malapit sa bintana. Alam niyo po, binigay niya. Binigay niya. Sa bintana ako na-assign. Bait. Tapos, nung hindi ko pa nalaman na hindi ako maoperahan, kasi sabi ng doktor, nung July 3, 2023, nung na-confine ako, sabi niya, ang gagawin niya sa akin, ili-laser ako. 25 times ako ni-laser sa labas. Tapos sabi ko, Dok, mayroon ba akong maramdaman yan? Sakit? Sabi niya, hindi. Para ka lang tulog. Kahit gising ka, okay lang. Kaya alam niyo po, wala akong naramdaman. Ang grabe, high-tech dito sa Japan. 6 inches. Tapos, ili-laser daw nila ako ng... Kasi nga, hindi daw nila ako operahan. Sabi ko, thanks God talaga. Umiyak ako noon. Yung nalaman ko na hindi ako maoperahan. Kaya, hanggang ngayon, pinapasalamat ko yan kay Lord. Tuwing ako, nagdadasal bago matulog. Sabi, Lord, dinig yung panalangin, hindi ako maoperahan. Salamat. Hanggang ngayon, binabanggit ko pa rin yan. Tapos, noong nilaser ako, 25 times ako nilaser. Tapos, sa labas yun. Tapos, nilaser din ako sa loob. Sa loob mismo, loob ng aking puwerta is 4 times. Tapos, alam niyo po yung Kogansai? Hindi ko alam sa, Kogansai? Treatment ba yun? Kogansai. 4 times. Ay, hindi pala. 4 times. Dapat yung Kogansai ko 3 times lang, pero sabi ng doktor ko, ginawang 4 times. Tapos, alam niyo po, nung na-confine na ako, na binigay ni Lord sa akin lahat, na hindi ako naoperahan, binigyan ako ng doctors, mga nurses na mga mabait. Tapos, yung kama ko malapit sa bintana. Nagpasalamat ako mga time na yun. Pero, minsan, naisip ko na gusto ko magpakamatay. Kasi nga, na-depress ako eh. Parang hindi ko matanggap na may sakit ako, na cancer. Tapos bago ako nag-confine, talagang pinaiklian ko na yung buhok ko. Kasi nga, talagang accept na talaga ako na makalbo ako. Kaya, ayun, nagpaikli ako ng buhok. Tapos, kaya ngayon, yung buhok ko, maikli yung buhok ko ngayon eh. Tapos, yun, nung na-confine ako, ang hirap na ma-confine ka na, syempre, walang nakakaalam na mayroon kang sakit kasi hindi ko pinapaalam. Yung asawa ko, talagang dinadamayan niya ako, pinupuntahan niya ako. Tapos yung kasamaan ko sa trabaho, pinupuntahan ako. Yung iba talaga yung pamilya ba na mayroon kang papa, mama, na sa'yo. Tapos, meron kang mga kapatid, pamangkin. Yung iba yung ganun. Iba yung sa'yo. Wala, hindi ko naramdaman yun. Kasi diba wala na papa, mama ko, kapatid, pamangkin ko nasa Pilipinas. Tapos, mga time na yun, bawal pa sila pumasok sa room ko. Kasi kahit walang pandemic, kahit wala ng corona, bawal pa rin. Hanggang ngayon, bawal pa rin. Kaya, pag pumupunta yung asawa ko, pupunta yung kasama ko sa trabaho, hindi kami mag-uusap na malapitan. Nandoon lang sila sa malayo, nandito ako sa loob, may nakaharang na na salamin. Tapos, nag-uusap sa telepono, gano'n. Tapos, kung mayroong ibibigay yung asawa ko, ibibigay sa nurse, tapos yung nurse ang aabot sa akin. Alam mo yung gano'n? Na-confine ako ng 1 month and 17 days. Grabe. First time nangyari sa akin yun. Grabe mga pagsubok na yun. Kaya nga, muntik na ako nagpakamatay. Buti na lang. Yung bintana. Ko. Sabi ko, kaya kung tatalon ako dito? Ko yung bintana. Buti na lang, ang mga bintana doon, pag mabubuksan mo siya, pero ganun lang.
mabubuksan mo lang yung bintana, ganun lang, kunti lang. Kaya, alam niyo po, yung nasa ospital ako, para akong siraulo, hindi ako makatulog. Iyak ako bigla na lang ako iyak, lalo na pag madaling araw, tumutulo na ang luha ko. Tapos, kinausap ko si Papa, si Mama, na wag mo na akong kunin. Alam niyo po, ganun, mga Tapos, noong nakakapagod, araw-araw kagagamutin, laser, 25 times. Tapos alam niyo po guys, muntik na akong naubusan ng dugo. Noong nilaser nila ako sa loob. Yung nilaser nila ako sa loob. Alam niyo po, napakasakit. Kasi nga, yung nilaser ako sa loob, hindi ako tulog. Ang ginawa nila sa akin, anong tawag nito? Alam niyo po, yung nilaser ako sa loob, alam niyo po, 6 hours. Ganun, daig pa na inoperahan ako. 6 hours. 6 hours nila ako nililaser sa loob. Pero yung laser sa labas, madali lang yun. Wala pang 10 minutes tapos na yun, yung laser sa labas. Pero yung laser sa loob, 6 hours mga 6 to 7 hours. Daig pa na operahan ako. Ang masakla pa doon, yung nilaser ako sa loob. Dala-dala ko yung salamat para sa dalawang kaibigan ko dalawang kaibigan ko sa kami puka, yung mag-asawa. Dala-dala ko yung rosary mo na bigay mo sa akin habang nililisir ako. Tapos noong nilisir ako, yung unang laser sa akin, okay pa ako. Tapos okay pa ako nung nilisir ako kasi nga sa 2 linggo, isang bisis ako nililisir. Oo. Kasi 4 na times ako nililisir, di ba? 1 month and 17 days ako sa hospital. Sa 2 weeks, isang bisis ako ililisir. Tapos sa loob. Pero yung sa labas, araw-araw ako nililisir. Tapos yung ililisir ako sa loob, nung una pa, okay ako. Tapos nung pangalawa, okay pa rin ako. Pero nung pangalawa, mayroon akong naramdamang sakit. Pero nung una, wala akong naramdamang sakit. Kaya, hindi pala. Nung una, mayroon akong naramdamang sakit. Kaya sabi ko sa doktor ko, kasi iba yung nag-laser sa akin iba ding doktor Kaya alam niyo po guys, pag yung laser ako sa loob, ang dami, ang doktor, 4 ang doktor. Tapos yung nurse, mga nurse, ilan bang nurse? 6 yata yun sila. Daig pa nga ako naoperahan. Oo, tapos bago nila uumpisahan yung laser sa loob, magsasabi sila na parang nanunumpa sila tuwing nag-laser sila. Tapos ang unang magsalita ako si ganito tuwing i-laser ako. Tapos yung doktor ganon. Tapos na yun, habang nakahiga ako. Tapos ang masakla pa, kasi gising ako noon hindi ka pwedeng tulog niyan gising ka. Maganda sana kung tuturukan ka, wala kang alam. Alam niyo po, yung laser sa loob, mas maganda pa siguro na manganak ka, isang sakit lang. Kasi nga, habang nililaser ako, may nakalagay dito, monitor sa kamay ko, mayroon silang nilagay dito, monitor. Basta marami silang nilagay, monitor, Tapos, gising ako, alam ko ang ginagawa nila, pero alam mo yung ginagawa na pag makaramdam ka ng sakit, sabihin mo doon sa doktor na masakit. Kasi yung nilalagay nilang Itamidomi, ang ibig sabihin yung Itamidomi, yung gamot na hindi ka makaramdam ng sakit. Dextrose ang gawa nila Dextrose yun. Ibig sabihin mga kapatid, pag dextrose na ang gamot na ilalagay sa iyo na Itamidomi, ibig sabihin mataas ang ang value. Oo, ng gamot na yun. Oo.